papasalamat ako kay kay Chong. Yan. Okay, shoutout kay Chong, kay misis niyang si Chingay tsaka si Michelle, at of course yung mga anak nilang Kambal. Okay. So hello mga karong outside. Tutuloy natin yung ating topic about depression. At syempre ito na yung last na episode natin about depression. Okay, ito yung pang-anim na episode about depression. Okay, so the title is You Belong in Community. Alright, so who in your life uplift you, mga karong outside, encourages you and challenges you to seek God faithfully. Okay, who knows the things you're struggling with and is there for you in time of need, no matter what time of day or night it is. Okay, God didn't create you to go through life on your own. Okay, He created you to be surrounded by other followers of Christ, to build up you, pray for you, and carry you when you can't go any further. If you don't have relationships like that in your life, you're missing out. Okay, the Bible tells us, Matthew chapter 8 verse 20, that when you two or more people are gathered in the name of Christ Jesus, God is there among them. Two people are better than one. The book of Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10 says, because if any one of them falls, the other is there to offer an helping hand. And just like a cord of three strands woven tightly together is not easily broken, and group of believers standing together for each other is strong and united. Though one may be overpowered by another, two can withstand him, and threefold cord is not quickly broken. Okay, so again mga karong kapsat, take a moment again to pray this to God. Okay, let's pray mga karong kapsat. God, thank you for creating me to exist in community with people who love and encourage me. I know that can't go through life on my own, and ask that you would help me have the courage to reach out to others for help and guidance. I believe that you will bring the right people into my life to help me grow closer to you every day. In Jesus' name I pray. Amen. Alright, so thank you again mga karong kapsat sa pakikinig ng aking sharing. Alright, tutuloy natin yung ating vlog this morning. Okay, at itong vlog na to ay para sa akin ay special. Okay, alright, so magandang umaga mga kapsat. At mission accomplished ulit ako, kapag-share na naman ako ng Word of God, diba? So ngayon, papakita ko sa inyo ngayon, kita nyo naman, iba yung gamit natin ngayon. Hindi natin gamit si Gray ngayon kasi meron tayong meron akong i-share na isang motor, at ito ay napaka classic mga karong kapsat, at na-miss ko to, yung pagdadrive ng may clutch. Okay, so as you can see mga karong kapsat ay Honda 2009. Okay, so after almost 20 years mga karong kapsat, nakapag-drive uli ako ng ganito, ng manual. Okay, so medyo naninibago pero kaya pa naman. Okay, so
Sana kapag drive tayo ng maayos nito. At ibang iba talaga mga karamabsat. At unang una syempre ang pagkakaiba ay yung pag yung mga modelong mga motor ngayon, kahit na yung mga ganitong Honda, ay meron na siyang automatic na start. Ito mga karamabsat wala, kasi ang model nito is 2009. Okay, so papasalamat ako kay Chong. Yan. Okay, shoutout kay Chong, kay misis niyang si Chingay tsaka si Michelle, at of course yung mga anak nilang kambal. Kasi syempre pag yung gamit mo si Gray ngayon Max, syempre both hand mo yan, preno lang. Ito mga karamabsat may clutch, kaya minsan nabibitawan ko yung clutch, pero sanayan lang. Yun bubulusok na karamabsat. So ibang iba yung style ng pagdadrive ko ngayon, right? So yun, medyo sumasakit na yung kamay ko. Sarap. Yan ayos. Kamay bago karamabsat, pero sarap, namiss ko to. Ayusin natin yung side mirror. Yun. Ayan. Oh, bago, tigas, pero kaya pa. Yun. Practice na rin ito mga karamabsat. Nalay nyo magkaroon tayo ng Z1000R, diba? Kasi may clutch na yun parang practice to mga karamabsat. Wow, sarap. So base doon sa may-ari nito mga karamabsat, kasi binaba niya to from Baguio to Pampanga. Okay, at base sa kanyang kwento, tumatakbo pa to ng 120 mga karamabsat, right? So kasi yung mga ganitong mga classic mga karamabsat, malakas yung mga makina nito. Kaya hindi ko lang alam yung mga bagong labas na mga Honda na 155 na ganito, mga may clutch. Okay, hindi lang natin alam kung
malakas din yung mga yun. Unang bis ko to mga Ramabsat, kasi yung motor na ganito meron yung tito ko, ang tagal na nun, 90s pa yun mga Ramabsat. Meron, nagdadrive na rin ako ng ganito dati. Namamasada pa kami nung pinsan ko, kasama niya ako sa pamamasada. Kaya doon ako natuto mag-drive ng Honda na ganito 155. Okay, masakit na sa kamay. Wow, nakapanibago mga Ramabsat. Na-miss ko to. Lakas ng hatak niya guys. Iba pa rin pag ano, di cambio yung hawak mo. Ayan no, lakas siya mga Ramabsat. Hindi ko lang masyadong binibilisan kasi syempre first time natin mag-drive ulit ng ganito, so pakiramdaman muna natin. At yung clutch so far gamay ko na kung gaano siya kataas. Yan, mayroon lang medyo may sumasabit. Pero ang sarap ka Ramabsat. Gusto ko yung manual na ganito, lalo na siguro pagka hawak natin is yung Z1000. Bombahin mo ng bombahin dito. Wow, Honda 2009 model mga Ramabsat. At syempre yung height ng upuan kontra sa NMAX, ano, ito super baba mga Ramabsat. Ayan o, kita yung tuhod ko nasa ano, ayan o, nasa tangke. Oh, ikot natin dito sa Luwakan mga Ramabsat. Labas tayo ng Canon at mamaya maya i-barrel natin mga Ramabsat. Siya nga pala, itong motor na to, hindi ito yung original na pintura niya. Mamaya papakita ko sa inyo, napakaganda mga Ramabsat. Okay, so yung kung sino yung may mga motor na gusto magpa-repaint mga Ramabsat, kontakin nyo lang ako. Okay, at i-recommend ako kayo sa kaibigan ko. Alright, so meron na siyang pininturahan na isang motor, ganitong kulay din, red din siya, maganda mga Ramabsat. Kaya kung gusto nyo magpa-repaint ng mga motor nyo, sabihin nyo lang sa akin, re-recommend ako kayo sa kanya. Sarap mga Ramabsat. Yun lang, nakakalimutan ko mag-clutch or magbawas. Pero syempre ngayon ko lang ito nahawakan, kaya medyo ano, gagamitin pa natin. Okay, so magbablog tayo ngayon about this motor, and next day
i-vlog natin ulit para kasi ngayon ginagamay ko pa lang. Kato nyo naman mga karamabsat, talagang sumakit na yung daliri ko. Okay, pansin nyo naman mga karamabsat, hindi ako mo-overtake kasi hindi ko pa kabisado yung bigat at kung gaano siya kabilis, kasi unang-una manipis yung gulong, hindi tulad ng NMAX, medyo makapal siya, 'di ba? So ano lang, chill ride lang tayo mga karamabsat. At ito mga karamabsat, pansin ko lang pag ano ako, medyo magbabanking ako ng konti, para akong aalangan kasi manipis yung gulong. Siyempre hindi tayo sanay ng ganito. Ayan o. So parang nararamdaman kong mag-slide. Pero hindi ko lang alam kung ganun talaga to. Kaya chill ride lang para iwas aksidente tayo, di ba? Dito sa Baguio hindi ka naman makakapag-test ng kung gaano kabilis yung motor mo kasi nga zigzag, tapos siyempre may mga ano pa pataas, ganun. So sakto lang, okay lang yung ganito, 40 lang tayo kasi hindi natin gamay yung hawak nating motor. Okay, so advice ko na rin sa mga mga unang gagamit ng motor na hindi sa inyo, okay? Kasi syempre iba pa rin yung sariling motor, alam mo na kung paano mo siya kontrolin, okay? Yung bigat, okay, yung hatak niya, para at least matansya mo yung kunwari mag-overtake ka, alam mo kung gaano siya kabilis. So pansin nyo mga karamabsat, hindi ako nag-overtake kasi hindi ko pa alam kung gaano siya kalakas humatak pag nag-overtake ka. Okay, and siyempre super gun nito. So na nakakapanibago kasi yung NMAX, ano siya, mabigat, mas mabigat yun kaysa rito. So yung NMAX, ano siya, hindi siya yung nagbabibrate masyado. Pag ginamit mo ito, talagang nagbabibrate siya, tapos magaan. So nasanay ako sa mabigat. Okay, so kita nyo naman, chill ride lang ako kasi pinapakiramdaman ko muna tong motor na to. Okay, pero makakalakas siya, nakaramdaman nyo. Diba? Ang sarap gamitin. Yun. Alright, medyo nasasaan, medyo nagagamin na natin mga karamabsat. Review lang natin to mga karamabsat, itong vlog na to, at next vlog ay titest natin kung gaano siya kabilis kasi medyo ngayon ay nagagamay ko na siya, so alam ko na kung ano yung kapasidad niya pag nag-overtake ako, para at least pag meron akong kasalubong matatansya ko rin yung mga masasalubong ko, diba? Kasi importante pag nag-overtake po tayo, wag lang yung overtake natin yung tinatansya natin, of course yung kasalubong natin, okay? Kasi yun ang pinaka-importante. Kailangan marunong kang tumansya ng kung paano ka mag-overtake, right? Hindi yung basta-basta mag-overtake ka lang tapos siyempre maaalangan ka and then two wheels ka lang, diba? So wala kang laban. Right, so yun lang mga karamabsat, isang tip lang na kung paano kayo mag-overtake, at lalong lalo na pag hindi
sa inyo yung motor kasi hindi nyo kabisado kung gaano siya kabilis. Alright, so mas maganda na yung mabagal ka na safe ka makakarating sa pupuntahan mo kaysa naman yung magmabilis ka na hindi mo naman kabisado yung motor mo, eh matidisgrasya ka rin lang. Okay, so kita nyo naman sa akin kung paano ako mag drive kasi hindi ko pa kabisado. So ganito lang, chill lang tayo. Okay, so siguro bahin bukas or the next day, hiramin natin ulit to para matansya natin kung gaano siya kabilis. So ngayon ang takbo ko lang ay nasa 40 lang, primera, tercera, ano lang tayo, segunda. Pero ibang iba talaga mga karamabsat, kung ako tatanungin nyo, ibang iba pa rin yung manual kasi talagang iba siyang humatak. Okay, kaya well, kaya ako talagang pinagpipray naman natin kay God na magkaroon tayo ng isang big bike. Yan ang isang ano rin natin, kung kalooban talaga ng Diyos na magkaroon tayo ng big bike, why not, di ba? At nakakamiss yung ganitong manual mga karumabsat. Namiss ko to. Iba yung hatak ng ano, iba yung pagdadrive mo sa manual at sa automatic. Okay? Yan, medyo maangal-angal pa yung makina kasi sa clutch. Kailangan kabisado mo rin kung gaano siya kataas, kung gaano siya kababa yung clutch mo, and then ano, nasa sayo na kung gusto mong i-adjust yung clutch. So far hindi pa naman natin nakakalimutan mag-drive ng manual. Okay, at ang lakas niya mga karamabsat, nag-slide pa yung likod. Talagang pinihit ko yung ano, rev. Talagang likod, talagang kumakapit yung gulong sa likod. Nag-slide. Ganun siya kalakas mga karumabsat. Ayan o. Sarap sana pag C1000. Ini-imagine ko mga karumabsat, pag C1000 yung hawak mo, magre-rev ka ng ganito. Gising yung mga kapitbahay natin na natutulog. Okay, so mamaya i-berol natin yung itong motor na to. At dito ko muna tatapusin mga karumabsat yung ating vlog. Okay, at ako'y mamamalengke pa. Diba, bibili pa ako ng ano, ng pagsigang mga karumabsat. Buto-buto na sinigang ngayon mga karumabsat ang balak na nating iluto. So yun nga mga karumabsat, hanggang dito na lang. Alright, tabangan nyo yung ating next vlog for this motor. Okay, so yun nga mga karumabsat, hanggang dito lang ulit. Huwag natin kalimutan mag suot ng face mask, face shield, at maghugas tayo ng kamay araw-araw. Okay, or every minute kung kaya natin maghugas. Okay, and of course stay safe lagi mga karumabsat. Okay, so hanggang dito na lang ulit. God bless mga karumabsat. Thank you. Yung ginamit natin kanina na Honda. Okay, so ito nyo naman, ito yung sinasabi kong pininturahan niya. Okay, so gumanda siya mga karumabsat. Hindi ganito yung itsura niya dati. At ito, pininturahan niya rito. Yan, kuminis na siya. Mirror. Tapos ito niya, and then nagdagdag siya ng box. So
Ito yung sinasabi ko mga kamabsat. Ito bago na to, pinalitan niya. Ito binili niya sa online yung disc brake. Ito yung sinasabi ko sa inyo na parang may sumasabit kanina. Okay, and tingnan naman, ganda ng gulong, manipis siya pero maganda. Ito palit na rin to, hindi na siya stock. Okay, pinalitan niya na yan. Ito ganda ng rim niya mga karamabsat, at yung gulong niya ayan, bago pa yan. So yeah, hanggang dito lang mga karamabsat. Sana magamit natin ulit next vlog.